Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya. Subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng magic crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, maya-maya ay umalis na ang ating mga bayani patungo sa kampo kung saan sila maghahanda para sa laban. Medyo matagal ang naging biyahe papunta doon at parang natatakot na rin si Ruro. Ngunit sinabi ng lalaki na kailangan muna nilang lumayo ng sapat mula sa kaharian bago sila lumaban. Nagtataka si Usado kung ano ang itsura ng mga demonyo, kaya ipinaliwanag ni Rose na kahawig sila ng mga tao subalit mas malakas at may mas maraming mana. Hindi lamang ito totoo para sa kanilang mga opisyal na pinuno dahil pati na rin ang karaniwang mga sundalo nito ay talagang malakas rin. Nagtataka si Rose kung natatakot ba siya. Ngunit binigyang diin ni Usado na may kilala siyang mas nakakatakot pa. Hindi makapaniwala si Rose na ang isang munting mayabang na napunta sa mundong ito sa aksidente ay magiging kasing lakas niya. Ipinapaalala sa kanya ni Usado na siya ang nagdala sa kanya sa matinding pagsasanay upang siya ay maging ganito, at inamin niya na sa simula ay sinusubukan lamang niyang lamangan siya. Handa na si Usado na mapapag-alitan dahil sa kanyang pagiging mayabang subalit nagulat siya nang hindi ito mangyari. Ito ay dahil seryoso na si Rose at naaalala niya ang kanyang dating pangkat, isang pagbabalik tanaw 5 taon na ang nakalipas nang si Rose ay ang battalion commander ng Linger Knights, katatanggap lamang ng kaharian ng ulat tungkol sa mga pagkukuta ng demonyo sa mga damuhan malapit sa kadiliman ng Linger. Nag-utos ang hari na magkaroon ng mga gwardya upang protektahan ang mga mangangalakal na dumadaan doon, ngunit binigyang diin niya na mas malakas ang mga demonyo kaysa sa mga tao, at dapat iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila sa lahat ng oras. Nangangamba sina Siglas at Rose na baka nagpaplano ang mga demonyo na sumalakay, kaya't binabalak ni Siglas na ihanda ang kanyang mga tropa sakaling mangyari ito at doon ay malalim ang pag-iisip ni Rose habang pinaplano niya na ihanda ang kanyang hukbo, kaya't hindi niya pinansin ang isang batang babae na sinusubukan na makuha ang kanyang pansin. Pinagalitan ni Rose ang batang babaeng ito na nagngangalang Al. Ngunit nagalit si Al dahil sa malubha siyang nasaktan ni Rose at nagtataka si Al kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ng demonyo, ngunit muli siyang pinagalitan ni Rose dahil sa pakikinig sa isang lihim na pagpupulong. Tiniyak ni Rose sa kanya na hindi ganon kalaki ang problema at sigurado si Al na kaya nilang hawakan ito sa alinmang paraan. Paalala ni Rose na huwag maliitin ang kanilang kaaway at nagpasya siyang siya ang mga ngasiwa sa pagsasanay ng lahat mamaya. Iyon ang huling bagay na gusto ni Al kaya sinubukan niyang paalalahanan si Rose na marami siyang ibang responsibilidad na haharapin. Pag-uwi nila ay inihayag ni Rose na oras na para muling maging fit ang lahat at sinisi ng iba pang knight si Al sa pagdadala ng torture na ito sa kanila at ibinuhos ang kanilang mga frustration sa kanya. Nagmakaawa si Al ng tulong ngunit baliwala lang ito kay Rose. Isang linggo ang lumipas, mas marami pang ulat ang lumabas na inaatake ng mga demonyo ang mga halimaw sa kanilang teritoryo kaya't ipinadala si Rose upang mag-imbestiga. Ipinagbigay alam ni Rose sa kanyang mga knights ang tungkol sa misyong ito at ipinaliwanag niya na mayroong 10 hanggang 30 kaaway. Sinubukan ni Al na magbigay ng inspirasyon sa grupo kaso sinisisi pa rin siya dahil sa matinding pagsasanay na kanilang pinagdaanan sa loob ng isang linggo. Sinikap niyang ipunto na naging mas malakas sila dahil sa pagsasanay na ito. Subalit lalo lang ito nagpapagalit sa kanila at alam ni Rose na kayang tukuyin ni Ruro ang mga halimaw para sa kanila, ngunit masyadong mapanganib ang misyon kaya napagdesisyonan niyang hindi isasama ang kanyang kaibigang kuneho sa gayong pagkakataon. Ibinunyag ni Rose sa lahat na sasama siya sa misyong ito at lahat ay naging masigasig dahil hindi sila matatalo kapag kasama nila ang kanilang commander sa laban. Makakalaban sila ng buong tapang dahil kaya silang pagalingin ni Rose tuwing sila ay masusugatan. Hinihikayat ni Al ang lahat na gawin ang kanilang makakaya at sa wakas ay sumang-ayon na sila sa kanya. Kinabukasan ay nagpatuloy si Rose at ang kanyang mga knights sa paglalakbay sa kagubatan.
Wala silang nakita sa unang araw kaya ipinaliwanag ni Will na napagdesisyonan ng kanilang commander na tuklasin ang kanlurang bahagi ng kagubatan. Medyo mapanganib ang lugar na iyon kaya kailangan nilang iwan ang kanilang mga kabayo roon, ngunit nagtataka ang iba kung dapat ba nilang suriin muna ang ibang mga lugar. Sinabi ni Al na hindi ito kinakailangan dahil may pakiramdam siya na mayroong kakaiba sa kanlurang bahagi. Naglaan ng sandali ang iba para pag-isipan ito ngunit masaya silang pumayag na sundin ang sinabi niya bilang paggalang sa kanya bilang kanilang deputy commander. Oras na para magpahinga kaya nagpa siya si Rose na siya ang magbabantay muna. Lahat ay natutulog na subalit alam ni Rose na nagigising pa rin si Al at nag-alok si Rose na patulugin siya sa pamamagitan ng pagpapawalang malay, ngunit may nais itanong sa kanya si Al. Gusto niyang malaman kung bakit pinili siya ni Rose bilang deputy commander. Pakiramdam niya ay pangkaraniwan lang siya at wala namang espesyal, sinanay ni Rose ang lahat upang maging pinakamahusay kaso binanggit ni Al na parang nagpapatakbo lang siya ng mga gawain. Sinabi ni Rose na hindi naman nagkamali si Al kaya wala siyang reklamo, ipinaliwanag ni Al na laging ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nagulat siya nang ibunyag ni Rose na iyon ang dahilan kung bakit balang araw, ay maipapasa niya ang titulo ng commander sa kanya. Nagpanik si Al dahil iniisip niya na baka mababaliw ang iba at naalala niya kung sino siya noon, na palaging matigas ang ulo at hindi sumusunod sa mga utos at ayaw niya na walang makakakontrol sa kanya at kapag may nagreklamo tungkol dito, pinapatahimik niya sila sa pamamagitan ng kanyang lakas. Sikat si Al bilang isang malakas na knight na hindi sumusunod sa kanyang mga nakatataas, pagkatapos ay nakilala niya si Rose ngunit nanatili siyang matigas ang ulo at ang kaibahan lang, hindi hinayaan ni Rose na apihin siya at pinagalitan siya ni Rose kapag hindi siya sumunod at hinabol siya nang tumakas siya lampas sa hangganan. Nang subukan ni Al na suntukin siya, sinuntok siya ni Rose ng napakalakas kaya nawalan siya ng malay kasama ang lahat ng alaala ng insidente. Hindi matatandaan ni Rose na sinaktan niya ng ganon kalakas si Al subalit iniisip ni Al na nagbibiro lang siya. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman hinayaang magtagumpay si Rose sa kanya anuman ang hirap ng pagsasanay. Palagi niyang nais na magtagumpay at ayaw niyang matalo at para kay Rose, hindi ito mukhang malaking bagay kaso malaking pagbabago ito para kay Al. Hindi pa niya nararanasan na mayroong tao na nag-alaga sa kanya hanggang sa huli nang hindi sumuko, lahat ng iba ay sumuko na, pero patuloy na hinamon ni Rose si Al at iniisip ni Al na pareho ang nararamdaman ng iba pang mga knights, at si Rose ang pinakamahusay na nakakaintindi sa kanila kaya siya lang ang maaaring maging kanilang commander. Tinawag ni Rose si Al na isang batang ayaw umalis sa pugad at nagulat siya na ganito ang tugon niya sa kanyang nakakaantig na talumpati. Sumang-ayon si Rose na siya ang pinakamahusay na nakakaintindi sa kanila, kung kaya't dapat siyang pagkatiwalaan sa pagpili ng kanilang susunod na commander. Ipinaliwanag niya na hindi niya lang basta-basta na pinili si Al kaya't pinili niya ito dahil hindi ito sumuko at palaging nakatingin sa hinaharap. Ang mentality na ito ang matibay na pundasyon na pinatatayuan ng iba, hanggat patuloy lang si Al sa pagiging siya ay susundan siya ng iba. Mukhang sa wakas ay naintindihan na ito ni Al, subalit gusto lang ni Rose na tanggalin ang cheesy na ngiti sa mukha niya. Binigyang diin ni Rose na palaging nagbabago ang mundo kaya kailangang matutunan ni Al na tanggapin ito. Gayunpaman, ang katotohanang siya ay naging kanilang commander ay hindi magbabago at di na kailangang pag-isipan pa ito ng malalim para sa wakas ay maintindihan ni Al. Sinabi ni Rose sa iba na oras na para matulog, at nagulat siya nang makita niyang nakikinig ang lahat. Idineklara nilang lahat kung gaano nila pinagkakatiwalaan si Al at binigyang diin kung paano sila laging nakikinig sa kanya kapag mahalaga ito. Nahihiya at gusto ni Al na matapos na ang lahat ng papuri, kaya nagbanta siyang bubugbugin niya silang lahat bago pa man gawin ito ng mga demonyo. Kinabukasan ay nakakita sila ng mga palatandaan ng mga demonyo na nangangaso ng mga halimaw. Hindi masyadong makatwiran na pumunta lamang ang mga ito sa teritoryo ng Linger para mangaso, kaya nagtataka sila kung ginagawa ba ito ng mga demonyo para lamang sa kasiyahan. Hinihinala ni Al na dapat may iba pang dahilan, ngunit sila ay naputol ng isang malakas na ingay at nakakita sila ng ilang mga demonyo sa malapit, ngunit agad silang natuklasan. Pinatigil ni Rose ang iba at hinihingi niyang malaman kung ano ang ginagawa ng mga demonyo sa kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ng demonyo na hindi niya talaga gusto ang misyong ito, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil malaki ang magiging pakinabang nila sa hinaharap. Tumanggi siyang magpaliwanag pa kaya't sinabi ni Rose na kung tahimik silang uuwi,
Ipapalampas niya ang iba pang mga bagay at doon ay humanga ang demonyo sa tapang ni Rose, ngunit idineklara niya na hindi niya maaaring hayaang mabuhay sila. Iniwan ni Rose si Al sa command at ipinaliwanag na hindi siya makakapagbigay ng mga utos habang nakikipaglaban siya sa lider ng mga demonyo. Nagsimula ang labanan at idineklara ni Al na ipapakita nila sa mga demonyo ang kapangyarihan ng kanilang pagtutulungan. Sinubukan ng demonyo na umatake, ngunit ipinakita ni Rose ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis at tinulak siya pabalik. Wala ng oras ang demonyo para mag-isip dahil agad na sinundan ni Rose ang atake at sa huli ay pinadala siya sa paglipad. Alam na agad ni Rose na hindi siya makakapagpabagsak ng matinding suntok dahil ang demonyong ito ay kayang manipulahin ang hangin sa isang iglap. Iniwan ni Rose ang natitira sa kanyang mga knights at hinabol niya ang pinuno ng mga demonyo. Nakipaglaban siya rito at pinigilan ang galaw nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng malalaking puno sa kanya. Nagulat ni Rose ang lalaking ito sa kanyang walang tigil na barrage ng mga atake, ngunit matibay na lumaban din ang demonyo. Patuloy ang pag-atake ni Rose kaya inamin ng demonyo na hindi pa siya nakakita ng tao na may bilis katulad nito, wala siyang interes sa pakikipag-usap at gusto lang niyang wasakin ang mukha ng kalaban at pinapalibutan siya ng demonyo ng kanyang mga wind blades kaso kasing tiwala pa rin si Rose sa kakayahan niya. Iniisip ng demonyo na tanga siya sa pag-risk ng kanyang buhay sa pagdaan sa pader ng wind blades, ngunit nagulat ito nang magsimulang magpagaling si Rose sa kanyang sarili at ngayon lang niya na-realize kung ano ang kanyang mahika. Ngunit huli na dahil nakapagpabagsak na siya ng suntok. Ngayon ay alam na ng demonyo na ang kaharap niya ay isang healer, ang kanyang pisikal na lakas at mabilis na pagpapagaling ay ginagawa siyang isang malakas na mandirigma sa pakikipaglaban, kinilala niya siya bilang isang halimaw at ipinakilala nila ang kanilang sarili. Ang pangalan ng lalaking ito ay Nero at tinawag niya ang kanyang sandata at nagdeklara na papatayin na niya si Rose. Walang takot si Rose at ipinahayag niya na tatalunan niya ang lalaking ito bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.